Yo, what's up? It's me, Jong. So, kamusta na? Pasensya na guys, medyo matagal-tagal tayong walang upload. May mga ano pa lang tayo, may mga inaasikaso pa lang tayo. Sa mga nagtatanong kung nasaan ako ngayon, nandito ako sa CDO guys. Nagwo-work kami dito. And last day of work ko na kahapon, nag-resign na ako kasi plano ko nang bumalik sa pop-up. So sa ngayon, bali back to zero ako guys. Kaya sa mga nag-i-inquire kung ano yung mga kailangan gamit na kailangan bilhin, ano yon, ano na lang guys, may ibang video ako dyan kung paano magsimula ng pop-up. So nandun yun lahat. And sa ngayon kasi nagpagawa pa talaga ako ng nagpagawa ako ng bagong cart. Kasi doon sa doon sa amin talaga medyo matumal yung niya kasi medyo siya nasa probinsya talaga siya. Kaya pumunta talaga ako dito sa CDO. And talaga guys, kaya pagdating ko dito, kailangan ko pa talaga maghanap ng trabaho guys para makalikom ng konting pera. Uumpisahan daw yung natin, cart natin January 2. So i-update ko na lang kayo. Gagawan ko na lang yun, video yun, yung bagong cart natin. And yung paglalagyan natin is yung lang din, yung motor lang din natin. Pag makaluwag-luwag, so kuha na lang ako ng bagong motor na lang. Kasi kawawa yung kawawa yung smash. So yung cart natin, kung maliit lang din, maliit lang yung bala kong ipagawa. Kasi ayaw ko ng yung masyadong malaki kasi masyadong sagabal. And madami ding madaming nag-PPM kung kailangan pa ba ng permit. So hindi na po kailangan ng permit guys, as long as kapag nagsisimula ka pa lang. Maliit na small business lang naman yan guys. Pero kapag plano mo ng mag-accept ng mga catering, mga ganon, mga birthdays, I think kailangan na talaga ng business permit. So kapag sa ka pa lang, sa street ka pa lang, pwede lang naman hindi pa. Kasi ako nung nag-umpisa talaga ako, hanggang ngayon hindi talaga ako kumuha ng permit guys. And yung tungkol naman sa sa mga gamit, mahahanap mo lang, makikita nyo lang yun sa guys, sa Shopee. So madami yun, search nyo lang yung panggawa ko ng ng kape. Yung manual brew ko is around 100 plus lang ata yun. So kahit bumili kayo ng tatlo, tapos yung mokapat, lang din yun, yung 250 ml 100 plus ata yun. So kahit bumili kayo ng tatlo, kasi pag isa lang yung bibili nyo, masyadong mabagal ang paggawa nyo ng kape. So at least may backup kayo, just in case may umorder sa inyo ng dalawa, tatlo, ganun. So at least magagawa nyo siya ng sabay. And then bumili din tayo ng french fries, yung pang-froth nyo ng milk. And then coffee warmer yung tawag doon sa yung pag-initan ko ng gatas. So madami yun sa Shopee guys, coffee warmer, yung parang bilog na may handle. Coffee warmer po ang pangalan. Pero gatas yung paggagamitan nyo doon. Tapos pili kayo ng temperature. Importante na may temperature kayo guys para kasi yung milk guys, hindi siya pwedeng initin mo ng todo.
dapat may enough na ano lang siya, temperature. Nasa around 70 plus, ganun. So wag ka lalong magpas sa 80 kasi kasama din sa tiyan yung sobrang mainit na gatas, guys. And at the same time nawawala yung ano niya, yung lasa niya. Kaya pili kayo ng temperature. Tapos ano pa ba? Yung mga beans nyo. So masyadong madami yan sa Lazada, guys. Lazada or Shopee. So kayo na lang bahalang humanap ng magandang beans doon. And kasi maraming nagtatanong kung saan ba ako nakakabili ng beans. Yung iba kasi hindi accessible yung coffee beans sa kanilang lugar. So pumili ka na lang ng bulk na order sa Shopee. Madaming coffee beans dyan sa Shopee, guys. Tapos yung mga syrup nyo, so bali mag-experiment na lang kayo, guys. And may mga tutorial din naman ako. Gusto nyong i-follow yun, so depende na lang. So nasa sa inyo yun, guys. Pwede nyong gayahin yun, guys. And yung mga gusto nyong drink na gawin, pwede kayong maghanap dito sa YouTube. Madami yung mga tutorial dito. So yan lang, update ko na lang kayo sa susunod na mga araw, guys. So abis.